Sa maalikabok na mga lansangan ng Galilea, pininturahan ng araw ng hapon na ginto ang mga harapan ng mga bahay. Ngunit ang tunay na ningning ay hindi nagmula sa langit, kundi mula sa isang lalaking may lamig na mga kamay at tinig ng kulog. Si Simon, ang mangingisda, na kilala ng lahat bilang Pedro, ay lumakad ng may kumpiyansa na may hangganan sa pagmamataas. Hindi siya ang pinakamagaling magsalita o pinakamatalino sa mga alagad, ngunit ang kanyang puso ay isang bulkan ng katapatan, isang simbuyo ng damdamin na tumupok at nagpakahulugan sa kanya. Para sa kanya, ang pagsunod kay Jesus ay hindi isang pagpipilian. Ito ang tanging posibleng daan. Siya ang taong tinitigan ni Jesus sa mga mata at nakita hindi lamang isang mangingisda, kundi ang bato kung saan kanyang itatayo ang kanyang simbahan. Isinuot ni Pedro ang titulong iyon na parang balabal ng karangalan, isang bigat na nagparamdam sa kanya na hindi siya masusugatan. Ang kanyang debosyon ay isang malakas na ilog. Iniwan niya ang kanyang mga lambat, ang dagat na naging buhay niya, at ang kaligtasan ng kanyang tahanan upang sundan ang isang guro na nagsalita tungkol sa isang kaharian na hindi sa mundong ito. Nakita niyang pinagaling ni Jesus ang mga may sakit, pinapakalma ang mga bagyo sa isang salita, at pinakain ang libo-libo ng ilang tinapay. Lumakad siya sa tubig, kung saglit lang, at nasaksihan ang pagbabagong anyo sa bundok. Bawat himala, bawat turo, ay nagpatibay sa kanyang kaluluwa ng katiyakan na si Jesus ang Mesyas, ang anak ng buhay na Diyos. Ngunit, ang pananampalataya ni Pedro, kahit na napakalaki, ay hindi walang anino ng kanyang sariling sangkatauhan. Siya ay isang tao ng extremes. Kapag siya ay nagmahal ng may puwersang makapagpalipat ng mga bundok. Kapag siya ay galit, ang kanyang galit ay isang napakalaking apoy. At nang siya ay nangako, ginawa niya iyon ng may lubos na pananalig na hindi siya nag-iwan ng puwang para sa pagduda. Ito ang kanyang pinakamalaking lakas at hindi alam ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Sa isip niya, ang katapatan ay isang hindi nababagong konsepto, isang katotohanang kasing ang kanyang pagnanasa, ang kanyang pangangailangang patunayan, ang kanyang katapatan, ang nagtulak sa kanya na magsalita. Panginoon, bakit hindi kita masundan ngayon? Ibibigay ko ang buhay ko para sa iyo. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na may lakas ng isang panunumpa. Ang mga ito ay isang pangako, isang deklarasyon ng digmaan laban sa anumang kahirapan na maari maghiwalay sa kanya sa kanyang guro. Sa sandaling iyon, hindi nagsisinungaling si Peter. Sincere ang puso niya. Naniniwala siya sa bawat himay-may ng kanyang pagkatao na kaya niyang harapin ang kamatayan para kay Jesus. Ngunit si Jesus, na may hitsura na naglalaman ng lahat ng karunungan ng sansinukob at isang kalungkutan na dumurog sa kanyang puso, ay sumagot sa kanya ng isang katotohanan na hindi handang marinig ni Pedro. Katotohanan. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, hindi titilaok ang manok hanggat hindi mo ako ikinakaila ng 3 beses. Parang suntok sa tiyan ang impact ng mga salitang iyon. Tumigil sandali ang mundo ni Peter.
tinanggihan siya. Siya, ang lalaking sumunod sa kanya mula pa noong una. Nakaramdam siya ng hinanakit, halos ipagkanulo ng propesya ng kanyang amo. Tumaas na parang pader ang kanyang pride. Kahit iwanan ka ng lahat, hindi ko gagawin. Giit niya. Ang boses niya ngayon ay parang desperasyon kaysa conviction. Noong gabing iyon, sa silid sa itaas, hindi basta-basta nangako si Peter. Siya ay nanumpa na ang kanyang pagkatao ay malapit ng masira. Pakiramdam niya ay hindi siya magagapi. Ang hindi matitinag na bato, hindi alam na ang tunay na pagsubok ay hindi magmumula sa isang espada, ngunit mula sa isang simpleng tanong, mula sa isang hindi pamilyar na muka, at mula sa isang malalim na takot na nakatago sa mga anino ng kanyang kaluluwa. Ang binhi ng pagkakanulo ay naitanim na, at ang bukang liwayway ng araw na iyon ang magiging tagpo ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Kaya naman, taglay ang pangakong sariwa pa sa kanyang mga labi at ang alinganggaw ng hula ni Jesus sa kanyang pandinig. Naghanda si Pedro na harapin ang isang gabi. Si Jesus ay umalis upang manalangin kasama niya sina Pedro, Santiago at Juan, ang tatlong itinuturing niyang pinakamalapit. Iniling niya sa kanila na magbantay, manatiling gising kasama niya sa kanyang pinakamadilim na oras, ngunit ang pagkapagod ay isang alon na walang awang naghila sa kanila pababa. Parang bato ang bigat ng talukap ni Peter, ang kanyang isip na nabalisa pa rin sa kakaibang hula ni Jesus at sa mga salita tungkol sa pagkakanulo ay pilit na manatiling alerto. Nais niya maging malakas, nais niyang ipakita sa kanyang Panginoon na hindi naging walang kabuluhan ang kanyang panunumpa. Nais niya maging haligi na inaasahan niya, ngunit ang kanyang katawan na may malupit na kabalintunaan ay nabigo sa kanya. Nahulog siya sa isang maikling, mahimbing na pagtulog, ang pagtulog ng isang tao na pagod sa tindi ng araw at kawalan ng katiyakan ng gabi. Nang siya ay magising, ang tining ni Jesus ay isang malungkot at bigong bulong. Simon, natutulog ka ba? Hindi ka ba makapuyat kahit isang oras? Ang pagsaway ay hindi malupit, ngunit bumaon ito ng malalim sa kaluluwa ni Pedro. Ang kanyang kabiguan ay hindi naramdaman bilang isang simpleng kahinaan, ngunit bilang isang pagkakanulo. Ang parehong kahinaan ng tao na sa kalaunan ay hahantong sa kanya upang tanggihan ito ay nahayag na ngayon sa kanyang kawalan ng kakayahang manatiling gising. Tumayo siya, puno ng kahihiyan, at ipinangako sa sarili na hindi na siya mabibigo muli. Layunpaman, paulit-ulit siyang nakatulog habang ang anak ng Diyos ay nakahiga na namamatay sa panalangin, ilang di pa ang layo mula sa kanya. Malakas ang kalooban ng kanyang espiritu, ngunit talagang mahina ang kanyang laman. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay pumutok sa muka ng mga lalaki at biglang nabasag ang katahimikan ng hardin. Ang mga kumikislap na sulo ng isang pulutong ay makikita sa kadiliman na sumusulong ng may panganib. Sila ang mga pari, ang mga bantay ng templo at ang mga matatanda, isang uhaw sa dugo na mandurumog. Si Judas, ang taksil na alagad, ay lumakad sa kanilang unahan at ang kanyang paghalik sa pisingin ni Jesus ay ang hudyat na nagdulot ng kaguluhan. Ang puso ni Peter na nakaramdam ng lamig at natutulog ay muling nag-alab sa nakabubulag na galit. Ang kahihiyan ng kanyang kahinaan ay nagbigay daan sa isang galit na hindi niya mapigilan. Hindi. Itinaas niya ang kanyang tabak ng may walang katulad na kabangisan at
sa isang mabilis at malupit na suntok, pinutol niya ang tainga ni Malco, isa sa mga lingkod ng mataas na saserdote. Ito ay isang gawa ng purong impulsiveness, isang magaspang na pagpapakita ng kanyang katapatan, isang desperadong pagtatangka na ipagtanggol ang kanyang amo sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit si Jesus ay hindi isang hari na naghahangad na ipagtanggol sa pamamagitan ng mga espada. Ibalik mo ang iyong espada sa pwesto nito, utos niya ng may katahimikan na kaibahan sa karahasan ng eksena. At sa habag na siya lamang ang maaring magkaroon, hinawakan niya ang tainga ni Malchus at pinagaling ito. Ang pagsaway ni Jesus ay isang malamig na sampal sa muka para kay Pedro. Pinili ng guro ang landas ng sakripisyo, hindi labanan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Pedro na ang kanyang ideya ng katapatan na kinasasangkutan ng karahasan at paghaharap ay hindi kay Jesus. Ang kanyang pagtatangka na maging bato, na maging tagapagtanggol ay nabigo ng husto, na disorient siya. Sinalakay siya ng kalituhan. Ang gulo sa kanyang isipan at ang dilim ng gabi ang bumalot sa kanya. At sa gitna ng kaguluhan, dinala ng karamihan si Jesus, habang ang kawalang kakayahan ay humawak sa kanyang kaluluwa. Ang eksena ng kanyang nasirang pangako halos huminga ay hindi maiwasang papalapit. Ang pulutong ay isang madilim na ilog na humihila kay Jesus at si Pedro, na umaagos na dahon ay pinayagang madala ng agos. Ang kanyang isip ay isang ipu-ipo ng mga damdamin. Ang galit ng kawalan ng kakayahan, ang kahihiyan na nabigo sa hardin, at higit sa lahat, isang lumalagong takot na nagpalamig sa kanyang dugo. Sinundan niya ang mga bantay sa isang maingat na distansya, tulad ng isang anino na ayaw makita, hanggang sa huminto ang grupo sa looban ng mataas na saserdote, si Caifás. Ang lugar ay isang pugad ng aktibidad, kahit na sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga gwardiya ay nagsisiksikan sa isang malaking siga. Ang kanilang mga muka ay naliliwanag. Ang apoy ay kumaluskos sa isang tunog na sa ibang pagkakataon ay tila malugod. Ngayon, sa katahimikan ng kanyang kaluluwa, ito ay isang nagbabala na echo ng mga salita ni Jesus. Naupo siya kasama ng iba, nagpapananggap na isa lamang miyembro ng gwardiya, isang hindi kilalang tagamasid sa gabi. Ngunit ang hindi pagkakilala ay isang luho na hindi niya ipagkakaloob. Ang kanyang mga kamay na naranasan ng mga taon ng pagtatrabaho sa mga lambat, ang kanyang mga katangyang taga-Galilea ay nagpatingkad sa kanya. Nakita siya ng isang alilang babae na may kakaibang mga mata. Nanatili ang tingin nito sa kanya at lumiwanag ang kanyang muka sa isang kislap ng pagkilala. Ang kanyang mga salita ay isang matalim na suntok, tulad ng tunog ng isang batong nabasag na salamin. Kasama mo rin si Jesus, ang Galilean. Diretsong sabi niya, sa isang tinig na bagaman hindi malakas, ay umalingaw-naw sa katahimikan ng puso ni Pedro na parang kulog. Tumigil ang mundo ni Peter, nawala ang init ng apoy, at ang lamig ng takot ay bumalot sa kanya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang isip ay sumisigaw sa kanya upang tumakas, upang tanggihan ang lahat, upang iligtas ang kanyang sarili. Ang mga pangakong binitiwan niya ilang oras bago natunaw sa manipis na hangin na parang usok. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pananalig na hindi siya mabibigo ay naglaho. Takot, isang malalim
pangunahing takot ang nagparalisa sa kanya. Walang puwang para sa pagmuni-muni para sa lakas ng loob. Tanging ang pangangailangan upang mabuhay. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo, sagot niya. Ang kanyang boses ay tuyo. Mas mabilis kaysa sa kanyang isip ay maaaring magproseso. Itong unang pagtanggi. Isang magaspang na kasinungalingan na walang anumang nuance ang sinabihan na takasan ang isang sitwasyon na napakalaki sa kanya. Siya ay tumayo, nanginginig at lumipat patungo sa pintuan. Naghahanap ng isang lugar na mapagtataguan kung saan siya makakahinga. Sa pagkakataong yun, napatingin sa mata ang isa sa mga katulong na nagbabantay sa pinto at lumakas ang boses nito. Ang taong ito ay kasama ng Nazareno. Parang espada ang daliring nakaturo sa kanya. Ang unang suntok ay isang sorpresa. Ang pangalawa, direkta at pinaghandaan. Lalong tumindi ang panggigipit at muli siyang inakusahan ng boses ng isang lalaki sa karamihan. Ang tanong na paulit-ulit na tinutusok siya na parang tinik. Nabigo ang pagtatangka ni Peter na itago ang sarili sa gabi. Umalingaw-ngaw pa rin ang alingaw-ngaw ng unang pagtanggi sa napakalamig na hangin ng luban. At ang pangalawa ay lumapit na may kabilisan na ikinawala ng kanyang hininga. Habang papalapit siya sa pasukan, naghahanap ng rutang tatakasan, napatitig sa kanya ang nag-aakusang tingin ng isa pang katulong. Itinuro siya ng lalaking nakakita sa kanya sa halamanan ng Getsemani. Isa ito sa kanila, walang duda, sabi niya sa matatag na boses. Ang unang pagtanggi ni Peter ay isang pagkilos ng pagkasindak. Sa pagkakataong ito ay isang gawa ng desperasyon. Manong, hindi ako. Sigaw niya sa boses na tila kakaiba kahit sa kanya, magkahalong galit at takot. Ang akusasyon ay isang may laso na dart na lumalalim ng palalim sa bawat salita. Ang kanyang isip na dating puno ng mga katiyakan ay ngayon ay isang larangan ng digmaan kung saan nakipaglaban ang takot sa huling bahagi ng kanyang karangalan. Minsan na niyang tinanggihan ng kanyang amo at ang landas ng kaduwagan ay nabuksan na sa kanyang harapan. Ang ikatlong pagtanggi ay ang pinakabrutal, ang pinakanakakahiya. Lumapit sa kanya ang isang pares ng mga lalaki mula sa gwardiya at pinalibutan siya. Ang kanilang Galilean accent na kakaiba ay nagtaksil sa kanya. Tiyak, isa ka rin sa kanila. Dahil ang paraan ng pagsasalita mo ay nagtataksil sa iyo. Paninindigan ng isa sa kanila na may mapanuksong ngiti. Ang akusasyon ay hindi isang katanungan, ngunit isang katiyakan. Pakiramdam ni Pedro ay nakulong, na corner na parang hayop na nakakulong. Ang presyon ay naging hindi mabata. Naging malikot ang kanyang paghinga. Nagdilim ang isip niya. Ang pangakong ginawa niya ilang oras bago, na ibigay ang kanyang buhay para kay Jesus, ay parang isang nakakatakot na kasinungalingan. Nakalimutan niya ang pagsinta, katapatan, ang bato na siya ay nilalayong maging. Tanging takot ang natitira, isang matinding takot na makilala. Hatulan at marahil ay mapatay. At sa gayon, sa isang bibig na sumumpa ng katapatan sa kanyang Panginoon, binigkas niya ang pinakamasamang kasinungalingan. Hindi ko kilala ang lalaking ito na sinasabi mo, siya exclaimed, at upang magdagdag ng bigat sa kanyang kasinungalingan, siya ay nagsimulang magmura at magmura. Sinisiraan niya ang kanyang sarili upang itanggi ang kanyang Panginoon. Galit na itinanggi ito ng taong dating unang nagpahayag na si Jesus ang Kristo. Ang kanyang mukha ay bugbog at bugbog, ngunit ang kanyang mga mata ay pareho. Sila ang mga mata na tumawag sa kanya mula sa kanyang bangkang pangisda, ang mga mata na tumingin sa kanya ng may pagmamahal at pasensya. Ngayon, ang parehong mga mata ay nakatutok kay Peter. Walang galit, walang panunumbat, tanging walang katapusang kalungkutan.
Isang malalim na kalungkutan na tumusok sa kaluluwa ni Pedro na parang isang tabak. Sa sandaling ayon, gumuho ang mundo ni Peter. Ang init ng apoy ay naging yelo, nawala ang bulungan ng mga tao. Tanging titig ni Jesus ang umiral. Sinabi sa kanya ng titig na iyon ang lahat ng kailangan niyang malaman. Binalaan kita, Peter, at hindi ka naniwala sa akin. Nabigo ka. Walang pait sa loob nito. Tanging ang pag-unawa sa isang pag-ibig na tinanggihan ng takot. Nagpatuloy ang pagtilaok ng tandang at ang tunog ay isang eko ng kanyang kahihiyan. Ang bato ay naging alikabok. Ang panunumpa, ang pangakong ibibigay ang kanyang buhay para sa kanya, na yun ay isang peklat na sumakit sa kanyang kaluluwa. Ang pagkakasala, tulad ng isang halimaw na naghihintay sa mga anino, ay sumalakay sa kanya. Ang sakit ng titig na yun ay mas matindi kaysa sa anumang pisikal na parusa. Si Pedro, nangalulungkot, tumalikod at lumakad palayo sa looban. Ang bigat ng kanyang pagkakanulo ay dumurog sa kanya. Lumalim ang gabi kaysa dati. Ang uwak ng tandang ay kumupas na sa malayo. Ngunit umalingaw-ngaw pa rin sa kaluluwa ni Pedro ang alingaw-ngaw nito. Umalis siya sa bakuran ng mataas na saserdote. Hindi tumatakbo, ngunit gumagapang. Ang kanyang mga paa ay gumagalaw ng walang patutunguhan sa makipot at madilim na mga lansangan ng Jerusalem, isang lungsod na ngayon ay parang isang bilangguan. Ang malamig na hangin sa gabi ay isang palaging sampal, isang pisikal na paalala ng lamig ng kanyang sariling pagkakanulo. Hindi panlabas na sakit ang lumamon sa kanya, kundi isang panloob na sugat, isang itim na butas na humihikab sa gitna ng kanyang pagkatao. Ipinangako niya sa kanyang sarili na siya ang magiging bato, ang haligi, ang taong magbibigay ng kanyang buhay para kay Jesus. At sa unang pagsubok sa pamamagitan, bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng isang sandali kasama si Jesus. Ang lugar kung saan nakita niyang pinagaling niya ang isang bulag, ang kalye na kanilang tinawid nang magkasama sa daan patungo sa pista, ang pader na kanyang sinandalan habang nagtuturo si Jesus, ang mga alaalang iyon na dating pinagmumulan ng saya, ngayon ay mga punyal na tumatago sa kanyang puso. Paano niya nagawang mabigo ang isang lalaking minahal siya nang walang pasubali? Nadama niyang hindi siya karapat-dapat na taglayin ang pangalang Pedro, hindi karapat-dapat na tawaging alagad, hindi karapat-dapat mabuhay. Wala sa kanya ang pasya ni Judas na napagtagumpayan ng pagkakasala ay nagbuhis ng sariling buhay sa larangan ng dugo. Hindi naganap ng kamatayan si Pedro, ngunit naramdaman niyang wala na siyang buhay. Siya ay isang walang laman na katawan, isang shell na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa. Ang kahihiyan ay mas mabigat kaysa sa alumang krus. Nagulat siya kay Don, isang maputlang sinalid na liwanag na sumisilip sa abot tanaw. Noon na ang kanyang mga hakbang, halos sa pamamagitan ng pagkawalang galaw, ay humantong sa kanya sa labas ng lungsod kung saan alam niya ng ibang mga disipulo ay natago. Ang bahay ay isang lugar ng kaligtasan, ngunit hindi na siya nadama na karapat-dapat dito. Huminto siya sa pintuan, nakabitin ang kamay sa ere, hindi nangangahas na kumatok. Binuksan niya ito at tumasok, bumaba sa kanyang tingin ng iba. Walang bahid ng pagkondena sa kanilang mga muka, tanging lungkot at paggalito lamang ang kanyang nararamdaman. Ngunit para kay Pedro, ang kanilang mga mata ay isang salamin na sumasalamin sa kanyang sariling moral na kapangitan. Para siyang intruder, nagsuot siya ng balabal upang protektahan ang sarili mula sa lamig, ngunit walang tilang sapat na makapal upang itago ang pagtataksil na tumakip sa kanya. Nakakabingi ang katahimikan sa bahay. Walang nagsalita tungkol sa nangyari sa looban ni Caiphas,
Ngunit alam ng lahat, ang kwento sa mundo ng mga alagad ay kumalat na parang hangin. Nakaramdam ng matinding kalungkutan si Peter. Napapaligiran siya ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mga kapatid, ngunit pakiramdam niya ay mas nag-iisa siya kaysa dati. Ang buklod na nagbuklod sa kanya sa kanila, isang buklod na nabuo ng 3 taon ng pagsunod sa isang Panginoon, ay naalis na. Hindi niya kayang tingnan ang mga ito sa muka, hindi siya makapagsalita, hindi niya maipaliwanag ano ang masasabi ng isang tao na nanumpa na mamatay para sa kanyang Panginoon at pagkaraan ng ilang oras, tinanggihan siya ng may panunumpa. Wawang mga araw, kasunod ng pagpapako kay Jesus sa krus, ay natunaw sa isang ipo-ipo ng sakit at katahimikan. Para sa mga disipulo, ang pag-asa ay brutal na pinatay sa isang burol sa labas ng lungsod. At ang natitira ay isang napakalaking kawalan, isang alingaungaw ng kakilakilabot na hindi nila maintindihan. Nakita nila ang kanilang guro, ang kanilang Panginoon, ang kanilang kaibigan na pinahiya, pinahirapan at ipinako sa isang puno. Ang pangako ng isang kaharian na yon ay tila isang malayong panaginip. Isang pantasyang mula sa kung saan sila ay nagising sa pinakamalupit na katotohanan. Para kay Pedro, ang kawalan ng laman ay 2. Hindi lang nawalan siya ng guro, nawalan din siya ng tiwala sa sarili niya. Para siyang multo, isang multong gumagalaw sa iba pang mga disipulo, ngunit hindi siya kabilang doon. Mabigat ang kapaligiran sa bahay, puno ng mga pabulong, napanagoy at mga blangkong titig. Ang ilan ay umiyak ng tahimik. Ang iba ay nanalangin ng may sirang pananampalataya. Hindi rin ginawa ni Peter. Ang kanyang kalungkutan ay isang lason na hindi niya mapaalis. Mag-isa siyang nakaupo, malayo sa iba, sa isang madilim na sulok ng silid. Ang kanyang isip ay isang larangan ng digmaan ng mga alaala na kinubkob siya ng walang awa. Bawat alaala ay isang tanong na hindi nasasagot. Isang bakit ng walang eko. Nakita niya ang kanyang sarili sa dalampasigan, nakikinig sa tinig ni Jesus na tumatawag sa kanya na iwanan ang kanyang mga lambat at maging mangingisda ng mga tao. Bakit niya iyon pinili? Bakit niya siya tinawag na maging bato kung alam niya na sa unang unos ay guguho siya? Naalala niya ang mga turo ni Jesus, ang mga talinghaga tungkol sa pagpapatawad, biyaya, at awa. Naalala niya ang gabi ng huling hapunan, ang tinapay na naging kanyang katawan, ang alak na naging kanyang dugo, at ang pangako. Ang pangako na siya. Isang hapon, bumangon siya at naglakad ng walang patutunguhan. Ang kanyang mga hakbang ay umakay sa kanya, pabalik sa dalampasigan ng dagat ng Galilea, sa dalampasigan kung saan nagsimula ang lahat. Nakaupo siya sa buhangin na wala ang kanyang tingin sa mga alon na bumabasag sa isang monotonous na ritmo, ang parehong ritmo na alam niya sa buong buhay niya. Ito ang lugar ng kanyang pagkakakilanlan, ang lugar kung saan siya si Simon, ang mangingisda. Mas komportable siya doon kaysa sa Jerusalem, kung saan siya si Pedro, ang taksil. Ang pag-iisa ng dagat ay nag-alok sa kanya ng isang uri ng aliw na hindi niya mahahanap kahit saan pa.
Dito hindi hinuhusgahan ng tubig. Hindi siya tinanong ng hangin, pasimpleng dumarating ang mga alon. Walang pakialam sa kanyang ginawa. Ngunit kahit doon sinundan siya ng alingawngaw ng kanyang pagtataksil. Naalala niya ang tawag ni Jesus, ang mahimalang paghuli ng isda sa sandaling nagbago ang kanyang buhay magpakailanman. At siya ay nagtaka, muli at muli, kung ang lahat ay naging walang kabuluhan, kung ang kanyang kabiguan ay ang katapusan ng kanyang kwento. Nagdilim ang langit at lumubog ang araw sa ilalim ng abot-tanaw, nag-iwan ng bakas ng mga kulay na tila nanunuya sa kadilimang lumamon sa kanya. Ang kanyang buhay sa sandaling iyon ay walang iba kundi isang tanong na hindi nasasagot. Mayroon bang puwang para sa pagtubos pagkatapos ng pagtanggi? Hindi niya alam. Ang mga araw ng sakit sa Jerusalem ay hindi mabata. Ang lungsod, kasama ang mga eskinita na puno ng multo at mapait na alaala, ay isang bilangguan para sa mga kaluluwa ng mga disipulo. Para kay Peter, ang bigat ng kanyang kabiguan ay napakabigat na isa lang ang magagawa niya. Bumalik. Bumalik sa kung ano siya bago nakilala si Jesus. Bumalik sa mga lambat, sa bangka, sa dagat na alam niya, tulad ng likod ng kanyang kamay. Isang araw na may pagbibitiw na may hangganan sa kawalan ng pag-asa, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, "Mangisda ako." Ang iba, na may parehong kalukutan sa kanilang mga puso, ay sumunod sa kanya. Bumalik sila sa dagat ng Galilea, tahanan, sa tanging buhay na alam nila kung paano mamuhay nang wala ang kanilang Panginoon. Sumakay sila sa bangka ni Pedro, ang barkong tinawag ni Jesus. Ang pamilyar na tunog ng lumalanggit-nihit na kahoy at mga lambat na inihagis ay isang walang laman na kaginhawahan. Nagpalipas sila ng buong gabi sa dagat, sa ilalim ng langit na puno ng bituin. Nagtatrabaho sa isang katahimikan na ang tubig lamang ang bumasag. Ang kanilang mga galaw ay mechanical, walang kagalakan o pag-asa na minsang nagtulak sa kanila. Inihagis nila ang kanilang mga lambat, hinila sila. Madaling araw, nang ang maputlang liwanag ng araw ay nagsimulang magkulay ng rosas sa abot-tanaw, ang kanilang mga katawan ay pagod at ang kanilang mga kaluluwa ay lalo pa. Nakaramdam sila ng pagkatalo. Nabigo sila bilang mangingisda ng isda. At nabigo sila bilang mangingisda ng tao. Ang bangka ay dahan-dahang lumapit sa pampang. Mga 100 yarda mula sa dalampasigan. Noon nila ito nakita, isang nag-iisang figura sa dalampasigan. Halos walang silweta sa madaling araw. Isang boses ng lalaki ang humarang sa kanila mula sa dalampasigan. "Mga bata, wala ba kayong makakain?" Nakaramdam ng inis si Peter. Pagkatapos ng walang bungang gabi, ang tanong ay tila isang malupit na panunuya. Ang tinig ng lalaki ay napatuloy. "Ihagis mo ang lambat sa kanang bahagi ng bangka at may makikita ka." Sila ay mga makaranasang mangingisda. Alam nila na kung wala silang nahuli sa buong gabi, isang huling pagsubok ay walang magbabago. Ngunit may isang bagay tungkol sa awtoridad ng boses na iyon. Isang pamilyar na umalingaw-ngaw sa alaala ni Peter. May halong pagbibitiw at kuryosidad. Ginawa nila ang sinabi sa kanila ng estranghero. Inihagis nila ang lambat. Ang lambat na hanggang noon ay parang magaan ay biglang naging mabigat. Napakabigat na hindi nila ito mabunot. Mula sa kalawakan ng tubig, puno ng malalaki at kumikinang na isda, ang mga lambat ay tumitimbang na parang tingga. Ito ay isang mahimalang catch. Isang huli na minsan lang niyang nasaksihan.
sa parehong dagat sa simula ng kanyang paglalakbay kasama si Jesus. Si Juan, ang minamahal na disipulo na may kislap ng pangunawa sa kanyang mga mata, ang unang nakaalam nito. Ito ay ang Panginoon. Bulalas niya sa boses na puno ng pagtataka. Tumalon ang puso ni Peter. Ang kahiyan, pagkakasala, at kawalan ng pag-asa ay nahalo sa agos ng kagalakan at pagmamahal. Ang hangin ay makapal na may naghihintay na katahimikan at ang kahihiyan ni Pedro ay naghanda na harapin ang napakalaking awa ng taong kanyang ipinagkait. Ang lambat ng isda ay isang himala. Ngunit kung ano ang malapit ng mangyari sa pagitan ng guro at ng disipulo ay ang tunay na pagkilos ng pagpapanumbalik. Ang mga araw ng sakit sa Jerusalem ay hindi mabata. Ang lungsod na may mga eskinita na puno ng multo at mapait na alaala ay isang bilangguan para sa mga kaluluwa ng mga disipulo. Para kay Peter, ang bigat ng kanyang kabiguan ay napakabigat na isa lang ang magagawa niya. Bumalik. Bumalik sa kung ano siya bago nakilala si Jesus. Bumalik sa mga lambat, sa bangka, sa dagat na alam niya tulad ng likod ng kanyang kamay. Isang araw na may pagbibitiw na may hangganan sa kawalan ng pag-asa, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan, "Mangisda ako." Ang iba na may parehong kalungkutan sa kanilang mga puso ay sumunod sa kanya. Bumalik sila sa dagat ng Galilea, tahanan sa tanging buhay na alam nila kung paano mamuhay nang wala ang kanilang Panginoon. Sumakay sila sa bangka ni Pedro, ang barkong tinawag ni Jesus. Ang pamilyar na tunog ng lumalangit na inakahoy at mga lambat na inihagis ay isang walang laman na kaginghawahan. Nagpalipas sila ng buong gabi sa dagat, sa ilalim ng langit na puno ng bituin, nagtatrabaho sa isang katahimikan na ang tubig lamang ang bumasag. Ang kanilang mga galaw ay mekanikal, walang kagalakan o pag-asa na minsang nagtulak sa kanila. Inihagis nila ang kanilang mga lambat, hinila sila at paulit-ulit, umahon silang walang dala. Nadagdagan ng frustration ang sakit na naramdaman na nila. Noong gabing iyon, tila tinalikuran din sila ng dagat na dati nilang kaibigan. Sa madaling araw, nang ang maputlang liwanag ng araw ay nagsimulang magkulay ng rosa sa abot tanaw, ang kanilang mga katawan ay pagod at ang kanilang mga kaluluwa ay lalo pa. Nakaramdam sila ng pagkatalo. Nabigo sila bilang mangingisda ng isda at nabigo sila bilang mangingisda ng tao. Ang bangka ay dahan-dahang lumapit sa pampang, mga 100. Sa sobrang bigat ay hindi nila ito mabunot mula sa kalawakan ng tubig. Pulo ng malalaki at kumikina na isda, ang mga lambat ay tumitimbang na parang tingga. Ito ay isang mahimalang catch. Isang huli na minsan lang niyang nasaksihan sa parehong dagat sa simula ng kanyang paglalakbay kasama si Jesus. Si Juan, ang minamahal na disipulo na may kislap mang pangunawa sa kanyang mga mata, ang unang nakaalam nito. Ito ay ang Panginoon. Bulalas niya sa boses na puno ng pagtataka. Tumalo ng puso ni Peter. Ang kahihiyan, pagkakasala at kawalan ng pag-asa ay nahalo sa bahan ng kagalakan at pagmamahal na hindi niya pinangarap na maramdaman mula nang ipako sa krus. Siya iyon,
ang kanyang guro, ang lalaking 3 beses niyang itinanggi. Ang balita ng kanyang muling pagkabuhay na kanilang narinig mula sa mga babae ay isa na ngayong nasasalat na katotohanan. Isang katotohanan na nakatayo sa dalampasigan, naghihintay sa kanya. Ang paghihintay ay hindi matiis. Sa halit na tumulong sa pagila ng lambat, isinuot ni Pedro ang kanyang tunika at, nang hindi nag-iisip, tumalon siya sa tubig. Hindi siya makapaghintay. Hindi niya kakayanin ang isang segundong pagkaantala. Saglit siyang nilamon ng mga alon, ngunit patuloy siyang lumalamoy nang may desperadong lakas patungo sa dalampasigan, patungo sa figura ng kanyang guro. Ang kahihiyan ng kanyang pagkakanulo ay isang bigat, ngunit ang pag-ibig na kanyang nadama ay isang puwersa na nagtulak sa kanya pasulong. Lumangoy siya sa dalampasigan, bumabalot sa kanyang katawan ng malamig na tubig. Tumayo siya at tumakbo papunta kay Jesus. Sa sandaling yon, walang mga salita, tanging ang pangangilangan na nasa kanyang presensya upang harapin ang sarili niyang mga demonyo. Ang hangin ay makapal na may naghihintay na katahimikan, at ang kahihiyan ni Pedro ay naghahanda na harapin ang napakalaking awa ng taong kanyang ipinaggait. Ang lambat ng isda ay isang himala, ngunit kung ano ang malapit na mangyari sa pagitan ng guro at ng disipulo ay ang tunay na pagkilos ng pagpapanumbalik.